Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 hallelujah. Subayin niyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa lahat. Sa pagdiriwang natin mga kapatid ng kapistahan ng tatlong arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, pinapaalala sa atin sa araw na ito mga kapatid kung gaano kabuti ang ating Diyos sa bawat isa. Sapagkat meron anghel na itinalaga ang Diyos upang tayo ay samahan sa ating buhay. Ang mga anghel ay mga tapat na lingkod ng Diyos. At ayon nga sa ating ebanghelyo, si Nathanael dahil sa kanyang malalim na pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo ay makikita niya na ang mga anghel ay manaog kung saan naroon ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang mga anghel ay hindi tumitigil na maglingkod sa ating Panginoong Jesus. At ang layunin nila mga kapatid ay maghatid ng mabuting balita sa atin, mensahe na direktang nagmumula galing sa Diyos. At ang bawat mensahe ng mga anghel sa atin mga kapatid ay makapagdadala sa atin upang tayo ay magkaroon ng maayos, mabuti at banal na buhay. Ngayon mga kapatid, kung ang mga anghel ay tagapaghatid ng mensahe galing sa Diyos, ang hamon po sa ating lahat ay yung tayo ay matutong makinig sa ating mga anghel. Alam niyo po, may pagkakaiba ang salitang hearing at saka listening. Gagamit po ako ng salitang Ingles. Pag sinabi pong hearing, we use our faculty of hearing, our ears. Lahat po tayo ay mayroong tanginga. At tayong lahat ay may kapakasidad na makarinig, maliban na lamang po sa mga kapatid nating may kapansanan sa pandinig, ang mga pipi at mga bingi. At dahil may pandinig tayo, whether we like it or not, maririnig po natin ang bawat tunog sa ating paligid. Ang boses ko na lumalabas sa speaker, ang tunog ng sasakyan sa labas, ang bentilador. Kahit hindi natin gusto, dahil mayroong tunog,
maririnig ng ating tainga. Yan po ang hearing. But when we speak of listening, it always involves our freedom. We choose who to hear and what to hear. Kapag ka makikinig na tayo at pipiliin na natin kung sino ang ating pakikinggan, gamit na natin doon ang kapangyarihan nating para magpasya. Sa buhay po natin, napakahalaga na tayo ay marunong magpasya. Maging matalino sa pagpapasya kung sino at ano ang ating pakikinggan. Sapagkat hindi lahat ng tinig, hindi lahat ng mensahe na naririnig natin mula sa iba't ibang tao, sa mga may impluensya at may kapangyarihan, hindi lahat ng boses ay magdadala sa atin para sa kabutihan at sa kaligtasan. May mga tinig na kung ating pipiliing pakinggan, kung hindi tayo mag-iingat, ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya ang pakikinig ay dapat ay ginagamitan ng isang matalinong pagpapasya. Naalala ko po nung ako po'y nag-aaral pa, madalas kasama sa mga exam natin yung tinatawag na multiple choice. Merong isang tanong at maraming pwedeng pagpilian. At sa dami ng pwedeng pagpilian, isa lang ang tamang sagot. Kung hindi ka mag-aaral, kung hindi ka makikinig ng maayos, kung hindi mo pakikinggan ang guro mo na nagtuturo sa iyo ng lecture o ng leksyon, hindi mo matututunan ang mga bagay at hindi ka rin makakasagot ng tama sa pagsusulit. At kapag sasagot na tayo ng multiple choice, binabalikan natin kung ano ang ating napakinggan. Binabalikan natin kung ano ang ating natutunan. At dahil nagpasya kang makinig kung ano ang tama at mabuti, madali mong matutukoy kung ano ang tamang sagot sa pagsusulit. Sapagkat pinili mong makinig. Listening is the beginning of wisdom. Sa pagdiriwang natin ngayon mga kapatid ng kapistahan ng mga arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael, hilingin natin sa Diyos mga kapatid na tayo ay magkaroon ng isang matalinong pagpapasya kung sino at ano nga ba ang dapat nating piliin upang tayo sa buhay natin, sa mga gagawin nating pagpapasya, ay matukoy natin kung ano ang higit na tama at mabuti at maihakbang natin ang ating mga paa patungo sa daan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen.